Our Heavenly Father, we thank you for an opportunity once again to be under your word. Panginoon, nagiging uso sa maraming mga churches ang multiple services every Lord's Day, but it is the same message. Nawa kami ay hindi mapunta sa ganong direksyon, that we will always take advantage of the Lord's Day. Imbes na tanungin namin bakit dalawang service, sabi ni Robert Godfrey, dapat tanungin namin bakit hindi 3 o 4. Because we want to seize the day as the market day of our souls. We want to learn more things about your word. That kung paano sa Old Testament that there was morning and evening sacrifice, we want in the New Covenant to recognize you sa morning and afternoon, that as from the rising of the sun and till the going down of the same, the name of the Lord shall be praised, most especially sa araw ng Panginoon. Kaya samahan nyo kami at tama nyo yung aming mga puso, ibaba nyo ang aming mga sarili, at nawa maging bukas ang aming isipan. Some issues in the Christian life are easy to deal with, but some really requires us to have a humble heart, and this is one of those moments that we need a more open mind and a heart that is submissive to your word. Salamat sa iglesyang ito that they allow themselves to be under this ministry, at nawa mag-benefit kaming lahat, maging ang mga visitors na probably ay para silang mga bisita namin at mga kamag-anak na maririnig ang usapang pampamilya, mga internal issues, mag-eavesdrop sila, but it's still a blessing to them because it is from your word. We thank you. We ask this in Jesus' name. Amen. So may naka-attend ba ng Coldplay concert kagabi? Well, may sumikat na taong umattend sa concert, at he drew ire because of going to the event na naka-helicopter. And that is none other than our President, Bongbong Marcos. At syempre, kapag ganon ang issue, ay magiging palagi na issue yung mga leaders natin, tama ba na pumunta pa sila sa ganitong mga bagay? On the other hand, sila yung mga tao, tama ba yung discretion nila to use this public transportation or vehicles or government properties para sa mga ganitong private matters? Of course, that is part of the issue ng politics. But last December, our President has celebrated yung kanilang pagpirma sa isang Republic Act, and that is the General Appropriations Act of 2024, which means na karoon na sila ng budget ng 5.768 trillion pesos, and that's a lot of money. At maraming mga tao siguro walang silang gaanong pakialam doon. Ang mas gusto nilang isipin ay kapag yung mga batas na pipirmahan ay yung directly makakaapekto sa kanila. There are some measures or laws or mga Republic Act that they want na ito, pero pagbalita ay GA, hindi nila gaanong pinapansin. Pero yung mga critics, syempre papansinin yun. But most especially ang administration. Gusto ko makita sa inyo dito na napakalaking bagay na naipapasa ang mga ganitong mga measures, because without this, mag-ooperate ang bansa doon sa old budget. At kasama ito na susi para sa tagumpay ng isang administrasyon. Kaya naman, ang bawat administrasyon, sinisikap nila na maipasa ito kaagad. After pa lang ng SONA, nagsasubmit na ang Bureau, ang DBM, Department of Budget and Management, ng proposal budget sa Kamara para ma-ratify hanggang sa Congress, papuntang Senate.
At ang makikita natin dito, kailangan ng presidente ng mga numero, ng mga allies at ganon, ang kanilang sikreto para magawa nila yung gusto nilang gawin. Alam nyo, tayo, magkakaroon din tayo ng General Assembly mamaya, may proposed budget din tayo, paano natin gagamitin yung mga pinagkatiwalang mga salapi ng Diyos sa ating iglesia. And we want not only to be honest in the sight of God, but also to be honest in the sight of man. We want na may accountant at may transparency, integrity tayo because these are not our money, these are the money of the Lord. Pero kung ang gobyerno at si Marcos ang kanyang sasandalan ay mga politiko na may sariling interes, ang maganda sa atin at good news sa atin, ang ating sinasandalan ay ang salita ng Diyos. Dito tayo mag-ooperate at mga principle na kailangan natin so that we will be better prepared on this matter. And thankfully, sa Bible, binigyan tayo ng Diyos ng 2 chapters na kung saan dito makikita natin ang longest treatment ng buong Bible patungkol sa issue ng pananalapi ng iglesia. Dito natin makikita paano dapat magkaroon ng transparency and at the same time ng generosity ang iglesia pagdating sa issue na ito. Makakatulong ito. Paano rin ito tayo mag-operate as a ministry. Kung may mga hindi members dito, makikita nila yung SABC na hindi tayo basta-basta pagdating sa ganitong bagay. Isang malaking testimony yon. And I hope na gano'n ang maging direction natin. Basahin natin ngayon ito sa 2 Corinthians chapter 8. Hanggang chapter 9 actually, itong twin chapters ng longest treatment of Paul on the New Testament teaching on giving, pero babasahin lang natin ang first 9 verses. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 9. Hear the inspired, inerrant, infallible word of God. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means, of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints, and this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, he should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Obviously, you know na ito yung text din ng ating Sunday School lesson kanina. At tingnan mo naman ang wonder ng salita ng Diyos. No? Halos pareho kami ng message doon sa mamaya sa meditation namin dito without consulting or without even talking to each other. This testifies yung pagkilos ng banal na spirito na nag-complement ang mga messages natin from the same Word of God. Siyempre, bawal ang plagiarism. As always, no, yung background lang nito, ang Diyos ay gumagawa ng isang providential circumstances para makapagturo siya ng isang spiritual truth sa isang iglesia in the most powerful way. 2 Corinthians 8-9 is just like that. Ang Diyos, inalaw niya na magkaroon ng famine to take place in Jerusalem, and these Jewish Christians were suffering greatly sa panahon na ito. But instead of being a problem, si Paul and the early Christians saw this drought or famine as a great opportunity for the Gentile Christians para ma-ease yung natural tension na very inherent doon sa relationship nila with the Gentiles or with these Jewish brethren. So yes, we know that the middle wall of partition has been broken down by Christ in our salvation. Amen?
But, ang doktrinang ito that needs to be lived out will be needing a reformation in practice. Hundreds of years ang Jewish people, they thought very lowly of Gentiles, and now they need to consider to mga Gentiles na to. They are our fellow heirs of the promise. They are brothers and sisters in the one family of Abraham. Wow! Hindi ko tumatanggap. Dati baboy, ang tingin ko dito pig. Ang tingin ko dito aso, dog. Ngayon, brother, fellow heir. This is difficult. May adjustment ang mga Jewish people. Kaya naman, ang mga Jewish people, nung nakita nila na sila Paul at ang mga ministries, ang mga nagre-respond, mga Gentiles, pagdating sa loob ng local church, mas marami ang mga Gentiles, nagselos sila. Bakit ganito ang nangyayari? So therefore, sila yung usually na ma-pride sa mga membership, sa mga members, matataas ang tingin nila sa sarili nila, at kaya naman, sila ngayon ay hinumble down ng Diyos. To make them humble before God, nagpadala ngayon ng Diyos ng drought so great in Jerusalem that they will have no choice but to be needing the help of their Gentile brethren. In other words, sila ngayon yung tatanggap ng relief. Sila yung tatanggap ngayon ng financial aid, ng benevolence ministry. So by helping the Jewish Christians, ang mga Gentile Christians ngayon are doing something so great. Hindi lang pala ito pagbibigay ng mainit na noodles sa kanilang mga tiyan. They are doing something for the gospel cause and the church. Hindi lamang nagugutom na tiyan o nilalamig na katawan ng kanilang problemang sinusolusyonan, kundi pinapagaan nila ang sitwasyon at inaalis nila yung tensyon sa loob ng iglesia. Bumabango lalo yung ebanghelyo ni Kristo dahil sa gagawing ministry ng mga Gentile Christians na ito. Pinapaganda din nila yung testimony ng church na ang church ay mas madali ngayon na ma-exercise ang unity na meron sila dahil sa pagtutulungang ito. Tanggapin na natin ito. Kapag nakikita natin yung tao tinutulungan tayo, parang napakahirap magmataas. Parang napakahirap maging bastos dun sa tao nagmamabuti sa'yo. Parang napakahirap na ikaw pa yung magagalit, ikaw na nga ang tinutulungan. So therefore, makikita natin dito sa 2 Corinthians 8 and 9, tama yung question kaninang umaga, ang pinaka-context is benevolence aid. Pero, ang pinaka-underlying na issue is a theological issue that this is not just benevolence aid. This is giving for the gospel ministry for the sake na mapabango patuloy ang ebanghelyo ng Panginoon. Pinapaganda yung testimony ng iglesia. This is not just a simple benevolence ministry ni Paul, but a spiritual token of unity of the Jews and Gentiles. Sabi ni Arthur, isang commentator, and I quote, this emergency was a stern test for the maturity of the infant Christian movement. Superficial matters might divide them, but love showing itself through down-to-earth practical care united them. So, ito pala yung napakaganda. Kaya, napaka-gospel-centered ng motive ni Paul. Bakit niya niyayaya ngayon sila na magbigay para sa mga taga-Jerusalem? So Paul heavily involved himself in raising funds sa iba't ibang churches ng mga Gentiles. Hindi para sa kanyang sarili, hindi para pagkakitaan o hut-hutan yung mga taong ito, kundi ito pala yung gospel motive niya para sa unity ng Jews and Gentiles, para mas maging mabango yung ebanghelyo, mawala yung tensyon. Ito rin ang magiging instrument na magiging involved ang Corinthian church. Ginawa na niya ito, by the way, sa Acts 11, 27 to 30. Nagkolekta na sila. At dito may involve ang Corinthian church and other churches sa Achaean region. So may Achaean region, ito rin ang magiging instrument para maisulat ni Paul in inspired document ang magiging
pamantayan ng pagtuturo ng New Covenant giving sa Bible. Kagagaling lang pa naman na magandang balita kay Paul na nung pinadala niya si Titus na may dalang letter, ito yung dala niya ay 3 Corinthians. Paano nangyari 2 Corinthians to, Pastor, 3 Corinthians? So may mga letters na dalawa na nawala sa atin. So 4 ang letters ni Paul doon sa Corinthians. Ang meron tayo is 2nd at 4th. Ang 2 Corinthians ni Paul ay 1 Corinthians natin. Ang 4 Corinthians ni Paul, yun ang 2 Corinthians natin. So, nung pinadala ni Paul, yung 3rd letter niya kay Titus, ang tawag doon, the severe letter. Doon niya kinastigo yung mga lumalaban sa kanya, yung mga nagkakalat ng mga maling paratang sa kanya. So, severe letter yun. At salamat sa Diyos, di na natin nabasa, baka ma-offend tayo kay Paul, kasi nga, very severe yun. Siya mismo nagsabi na severe letter yun. Now, sabi ni Titus, bumalik siya, Paul, tinanggap nila yung correction mo doon at kinukumusta ka nila. Kaya nung sinulat niya ito ngayong 4 Corinthians, sabi niya dito sa chapter 8, ang ganda ng balita ni Titus. Kaya nga in-encourage ko na yung sinimulan nyo, tapusin nyo na. Alam naman natin, sinimulan naman talaga nila ito. In good spirit ang ating apostol dito. Bakit? Kasi sa 1 Corinthians 16, narinig na nila yung issue ng pagtulong sa Jerusalem. Sabi ni Paul doon sa 1 Corinthians 16, on the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collection when I come. And when I arrive, I will send those whom you accredit by letter to carry your gift to Jerusalem. So in other words, sa 1 Corinthians 16 pa lang, nandun na yung project, tumulong tayo. Makakaganda ito sa testimony ng church at ng mapabango yung ebanghelyo. Ipadala natin yung tulong natin sa Jerusalem. Pagdating sa 2 Corinthians 8, may mga in-between problems sila, may ganong mga accusation, yung ibang mga ringleader o hindi lahat yung church, yung mga iilan. Kaya sabi ni Paul, naantala. Alam niyo kung gaano katagal? After 1 year. 1 year ang pagitan nito. It's already 1 year ago. Tutulong pa ba kaya sila? Itong sinulat niyang 2 Corinthians natin, sakto ang Macedonia, katatapos lang magmakaawa kay Paul na maging kabahagi sila sa pagbibigay sa gawain kahit sila'y lubhang napakahirap lamang. So, therefore, kung ikaw ang pastor, katatapos mo lang na na-bless doon sa isang church, susulat ka ngayon sa isang church, most likely, ordinaryong pastor, tao, babanggitin mo ngayon, alam nyo, ang church na ito, ganun ang ginawa ni Paul. May Macedonian churches, which is the Philippian church at mga iba pa, sinulatan niya ngayon ng Corinthians, ginamit niya ang example ng Macedonia, look at them, mas mahirap sila, sabi sa verses 2 to 4, for in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty. Severe test of affliction, extreme poverty. So hindi sila kasing level natin. Mas mayaman pa tayo sa kanila. Have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, and as I can testify, and beyond their means. O hindi ko kayo sasabihin na beyond their means. Kumbaga, kinukwento niya, hindi niya inuutusan, no? At siguro, yung beyond their means, sigit pa sa kaya nila. Siguro, nag-G-gives sila, nag-G-credit. Nung nag-send sila nagpa-QR code si Paul for the Jerusalem Relief Operation. So, therefore, Paul uses the exemplary generosity of the Macedonians para stimulate ang mga Corinthians na ganito ang gawin. Pero ito yung napakaganda dito. Gumamit si Paul dito sa 2 Corinthians 8 ng isang terminology na hindi natin usually nagagamit at nakikita sa New Testament pag pinapatukuyan natin ng giving. Sabi niya sa chapter 8 verse 1, the grace of God that was in Macedonia. Sa chapter 8 verse 6, tinawag niya yung giving na act of grace. Sa chapter 8 verse 7, this act of grace also. Sa verse 19, this act of grace. 4 na beses sa chapter 8, tinawag ni Paul ang giving as an act of grace. Siyempre, maraming kahulugan ito nung first century, pero yung word na ginamit ni Paul dito is the word charis. Charis. That's exactly yung word na
grace, charis, that is gift. Ang pwedeng itukuyin sa gift, yung attractiveness niya, charming, winsomeness, thankfulness, pagiging gift niya, benefit, generosity, favor, sabi ng BDAG. So if it meant benefit, may sense na any gift or present na binigay para sa ikabubuti ng taong tumatanggap. So ang gusto kong ipakita sa inyo dito, the moment na tinawag ni Paul ang pagbibigay as an act of grace, pinapakita dito ni Paul na ang pagbibigay hindi lang ito parang transaction na makukuha, magta-transfer yung pera mula sa isang member papunta sa isang Christian cause, but this is also an indication of the working of the grace of God in that person's life. So, which means, hindi ito patungkol sa pera lamang, dito patungkol sa kayamanan ng tao, patungkol ito sa pagkilos ng biyaya ng Diyos doon sa tao. Yun pala ang pagbibigay sa mata ni Paul. Ang pagbibigay sa gawain ng Diyos, it is something that involves the working of the grace of God in the person's life. At kung ito pala ay isang bagay na pagkilos ng biyaya ng Diyos o sa ating mga puso, mga kapatid, this belongs to the arena of our faith. Because it is grace. Hindi natin siya pwedeng i-neglect. Hindi natin siya pwedeng isantabi. Alam mo, magaling naman ako dito, okay na ako dito, ito naman ang mahalaga. We cannot belittle it, we cannot downplay it, we cannot neglect it. But sadly, many churches at sa lahat ng mga tao, when you talk about grace, giving is not being thought of pagdating sa ganon. That is why I call this the neglected grace. Kaya ito yung magandang paalala sa atin. Giving to God's cause should not be neglected but rather cultivated because it is a work of grace. So, dumating na ako sa church kanina, nandyan na yung message na kasi ganyan na ganyan yung pagka-frame kanina so sa Sunday school lesson which only speaks again the power of the word. So this is very timely and instructive dahil ang pagbibigay ngayon nasa dalawang polar extremes, no? Either ikaw yung puro giving ang bukang bibig mo, puro pangangaral sa pagkuha ng pera ng mga tao, talamak ito sa mga prosperity gospel preachers and teachers at sa ating mga reform. Salamat sa Diyos. I hope hindi tayo mga prosperity gospel teachers. Kung nandito kayo, lagi kayo matan, you know that we don't talk about much about this matter because we believe this is not the primary message of the church. So bad testimony ang result niyan. On the other hand, ito namang reform camp na kinabibilangan natin, masyado tayo minsan dumidistansya to the point that we avoid the topic because of fear na mapagkamalan, awkward, ayaw natin, kasi marami sa atin, talagang sinurrender ang buhay natin, not for the money, for the ministry. That's why we do not want that. So, ito naman ay tingin ko, bad theology naman yon. So, hindi natin pwedeng i-embrace ang isa man doon, bad testimony and bad theology. For Paul, there is something so beautiful and powerful in new covenant giving. Inaalis niya yung tension between Jews and Gentiles. Giving in its proper practice and proper measure sa iglesia ay nakakatulong para masolve ang mga ibang practical matters at problems sa church. Inaalis nito yung selos na nararamdaman ng mga Jews against their Gentile brethren. Mamaya makikita ninyo yung plan namin for benevolence ministry. Di ba't kung hindi tayo magiging benevolent pagdating sa ating mga members na nangangailangan, masasabi na Christian organization tayo, yet we do not help other people in need. So magiging problema yon, magkakaroon ng ganong sakitan ng loob. So therefore, kung grace ito, dapat i-cultivate, but sadly, hindi ito na-cultivate, na-neglect ito sa mga churches. So dito sa verses 7 to 9, laktawin na natin yung first 6 verses,
Dito makikita natin may dalawa akong reason bakit kailangan natin mag-excel sa grace of giving. Kasi sabi niya sa verse 7, we need to excel. We need to be abounding here. At sa verse 7 makikita natin yung first reason, because we need to abound in all things. And then sa verses 7 to 8 yan, verse 9, makikita natin because we need to be Christ-like above all things. So, first reason, sa verse 7, because we need to abound in all things. Paul tactfully motivated the Corinthians to participate in giving to Jerusalem by reminding them of their excellent track record on many areas of the Christian life. So, tingnan nyo kung paano ginawa yon, no? Ni Apostle Paul. Yung pagmamotivate niya, mahalaga yung word na motivation dito kasi hindi niya inutusan niya, lalo na sa Greek na pinukpok niya. Hindi yun ang approach niya pagdating sa issue ng giving, pero pinansin niya yung track record nila. That is just being textually honest, motivating, stimulating them to partake, na mag-continue sila doon sa inumpisan nila sa 1 Corinthians 16. And Paul is being a wise and sensitive pastoral teacher. Inargue niya ito in the most reasonable way. Why do they need to excel in the act of giving? Well, tignan mo sa verse 7, he repeated yung word na excel. Sa verse 7, but you, as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. So, sinabi niya, intentional niyang ginamit yung word na excel, yun yung ginamit niya na para sabihin, nag-excel kayo dito, you excel here, or you need to excel there also. Nakita niya na lumalago sila sa maraming larangan, particular na sa mga gifts of the Spirit o yung karismata. Most likely, sabi ng isang commentator, galing ito doon sa severe letter na binanggit niya, binigay niya, that is the 3 Corinthians. O kaya naman, pwede ito sa binanggit niya na full of gifts sila sa 1 Corinthians 14 and 13, na sabi niya, faith, speech, knowledge, in all earnestness, and in all love for you. Ang ibig sabihin dito, kayo mga Corinthians, napakagaling nyo sa mga gifts. But hindi kayo nag-excel sa particular grace na ito. Alam naman natin ang Corinthian church, notable feature nila, magaling sila sa gifts, pero kulang sila sa love. Kulang sila sa graces. So sa 1 Corinthians 13, kulang sila sa love. Dito sa 2 Corinthians 8, kulang sila sa pagbibigay. So napansin ni Pablo yung kakulangang ito. At di ito natakpan, no, yung pagiging gifted. Di ito natakpan ng pagiging gifted nila. Because alam naman natin, may nagugutom na kapatid, hindi naman to kayang solusyonan ng pagiging magaling mo mag-speaking in tongues. So in other words, may mga bagay na kailangan ang ganitong uri ng grace. Excellence in miraculous gifts can never compensate the practical yet important aspects of the ministry. Para kay Paul, ang pagbibigay ay isang grace na kailangan na managana kasama pa ng mga ibang mga biyaya or graces. So here's the point. It is not right for a Christian to be growing in some graces only while neglecting the other equally important ones. Ito yung malinaw na tinuturo ni Paul. At hindi lang ito patungkol sa giving. Ang gusto ni Paul, maging well-balanced Christian, maging maayos tayong Kristiyano. Iniiwas tayo, di ba? Yung nakita nyo yung stick figure, yung stick, yung kamay niya, yung paa, yung katawan, linya lang. Pero pagdating doon sa ulo, napakalaki. Tanggap natin yun sa drawing, pero hindi natin gusto yun pagdating sa pamumuhay. So therefore, kung applicable yun sa ating pamumuhay, sabi ni Paul, applicable din dapat yon sa ating spiritual na buhay. We cannot compensate yung pagiging madamot natin sa ministry just to tell us na meron naman tayong spiritual gifts.
Hindi ibig sabihin na napakarami mong ministry sa church, okay lang na ikaw ay maging, let's say, ungracious? Okay ba na porque ikaw ay may magaling sa ganitong bagay? Is it okay for you to be proud? To be grumpy when you are being told to do a ministry? Dahil ba ikaw ay busy sa ministry, okay lang na maging unforgiving ka? Unfriendly? Na hindi ka marunong mag-forbear? Na mainitin ang ulo mo? Na ikaw ay nabubuhay sa kasalanan? We cannot accept that. The will of God is for us to grow as His children in all graces. Bakit kailangan na mag-excel tayo sa giving? Because this is one of those things na sabi ng Bible, cultivate natin because He wants us to cultivate everything. Balanced at maximum. Kumpleto at balancing Kristiyano dapat. Dahil dyan, we are being criticized as Christians at nasisira yung maganda nating mga ministry. Napakarami na sa atin na mga members, no, napakaganda ng puso sa gawain, very active. Baka ang problema, pinapabayaan ang kanilang mga pamilya. Pagdating sa church, napakagaling, pero pagdating sa sariling pamilya o sa kanilang bahay, di mo mautusan. These are the bad testimonies ng mga Kristiyano. So there should be this consistency. In other words, God wants us to be strong sa mga bagay na lahat sa ministry, may weakness tayo, may strength, but we should not tap ourselves, sasabihin natin, okay na ako, strong ako dito, okay lang ako na hindi ko i-cultivate yung ganitong weakness or yung ganitong grace ko na konti pa lang. In other words, the Lord cares for our spiritual life. Hindi pwede yung nasa comfort zone lang tayo lagi. Ito'y magdudulot lamang ng abnormality sa atin bilang mga alagad ng Diyos. At dito, masisimulan tayong mapapatumba ng kaaway. Just example, one of the best movies na para sa akin is the movie Troy. Brad Pitt. At makita natin doon, yung character ni Brad Pitt, si Achilles, at walang makalaban, makapatay kay Achilles because para siyang protected miraculously dahil binabad siya at magiging parang invincible siya. But we all know the story at nagkaroon ng tinatawag tayong Achilles heel. Because nung palang binabad siya, yung kanyang heel ay hindi naibabad hanggang dun lang. At yun ang naging weakness niya. Nung siya ay napuruhan ng pana doon sa kanyang heel, doon ang naging malagim na katapusan ni Achilles. Yung kanyang sakong pala. Could you imagine that? Napaka-powerful pero napaka-invincible pero doon siya nadali. Sa scripture, ganito ang tinuturo. Hindi selective Christianity but total Christianity. We are not saying we're perfect. We are saying na ano yung strength ko at ano yung weakness ko. I have to be honest with that at i-cultivate ko. Kaya ito yung gusto ng Panginoon sa Ephesians 4:13, until we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ang gusto ng Panginoon, umabot tayo sa maturity. So, tingnan natin ang sarili natin. Baka ikaw ay isang tahimik na tao, kilala ka sa pagiging gentle, pagiging patient, o baka pagdating naman sa issue ng courage, nagkukulang ka, kailangan mo i-cultivate yon. Baka sa baligtad naman, courageous ka, talagang bold ka, pero pagdating sa patience and gentleness, nagkukulang ka. Kailangan i-cultivate natin yon. Baka magaling tayo sa work sa trabaho, pero nagkukulangan tayo sa family worship natin sa paglilid sa ating pamilya. Tingnan natin ito. Kailangan makultivate yung mga fruits na ito ng Spirit sa Galatians 5:22-23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Gusto mo malaman kung nagiging banal ang tao?
tignan mo yung kanyang pag-ibig, lumalalim ba siya sa pag-ibig? Yung kanyang joy, kaya ba niyang maging masaya, maligaya kahit sa gitna ng problema, kahit wala siyang pera o nakadepende siya sa circumstances? Yung peace niya, yung kindness, yung goodness, faithfulness, nagiging mas gentle ba siya habang siya ay tumatanda? Yung self-control ba niya mas nakikita? O mas lalo siyang nagiging parang spoiled brat na pag hindi na pagbigyan, nagwawala? Hindi po pwede tayong ganito. That's why in the ministry, this act of grace sa iglesia, huwag nating kaligtaan. Baka ang problema ng mga Reformed churches, magagaling tayo sa doktrina, pero pagdating sa giving, napakahirap natin na maglabas. Baka pagdating sa mga personal na buhay natin, napakagaganda ng mga gamit or properties natin, but baka pagdating sa ganitong bagay, dito tayo nagkukulang. Kausap akong pastor na rebap siya, pero dati siyang Pentecostal at yung mga ganon. Napakarami daw niyang member. Nung naging rebap siya, naging konti na lang. So, sabi ko, appreciate ko kasi pagdating sa mga gathering na ganon, i-take special note na in-accommodate nila kami nung nandun kami sa church nila, pinakain nila kami. Makikita mo yung difference kasi iba yung kanilang treatment. I appreciate that. Sabi ko, I know that, ginagawa namin yun, sabi ko. At alam mo, ang napansin daw niya pag reform is kailangan magtipid. Kailangan kulang ang pera. Walang budget, walang ganito. And of course, if the reason of the many churches is because they are being good stewards, o kaya naman they are it's not proper to spend this, but napansin niya, nag-i-struggle ang maraming mga churches na reform on this matter. Probably dahil hindi na ituturo ng palagi o kaya naman ay nagiging komportable na lang tayo doon sa nakasanayan natin. So, ano man ang totoo doon, ang gusto kong mangyari, let's have a personal evaluation. Personal evaluation is, last year, nag-excel ako, may na-bless sa aking testimony. Na-bless sila sa pagpipray ko. Na-bless siguro sila sa iyo pagdating sa pagiging maaga mo sa church. Na-bless siguro sila pagdating sa pagiging present mo lagi sa church, yung ministry ginagawa mo. But you have to ask yourself, did I become more generous last year? Not only sa church, but also sa ibang tao. Isa na siguro ito sa makikita nating respectable neglect ng mga churches. Parang okay lang yan. After all, suffering ang pinapasok natin pagdating sa ministry. And I hope, magkaroon tayo ng balancing pananaw doon. So let me challenge you, desire that you will be known more on the graces of the Spirit than on the gifts of the Spirit. Ito yung punto ni Paul sa 1 Corinthians 13. Sabi niya, if he has everything ng mga gifts na to, he will just be like a clanging cymbal, gong, kung wala siyang love, kung wala siyang grace. Gayon din sa pagbibigay. For example, kaming mga leaders, tumatayo kami dito, pastor, deacons, or lay preacher, we preach to you, pero baka malaman nyo, tapos biglang kami pala, hindi kami nagpa-participate sa giving ng church. Di ba parang off yun? Maging malakas kami magturo, pero pagdating pala sa amin, we are not even fighting yung sin or yung struggle, we are totally lost. Baka malakas ka sa ibang bagay, pero sa simpleng ministry, nahihirapan ka. Baka marami sa atin, walang duda, very diligent in our jobs. Pero pagdating sa kaharian ng Diyos, ganun ba tayo? Marami sa atin magaling tumulong sa ating mga barkada, kamag-anak. Pagdating sa proyekto ng iglesia at ng ating mga pastor or missionaries, tayo ba ay nag-e-excel doon? We cannot hide that there is a disconnect. Excellent tayo sa isang bagay and then sa grace ay nagkukulangan tayo. Napakapangit nun na you will know that we as a pastor, we don't do this o kaya we don't
participate in this, pero kami ang nagbigay sa inyo. Applicable yon, hindi lamang sa amin. Kung nagmi-ministry ka sa tech team, nagmi-ministry ka as presider, pero wala kang pakialam kung darating ka man, or wala kang pakialam sa church kung may partisipasyon ka man. Kung wala naman ako ministry ngayon, I don't have to appear. Di ba parang may problemas? There is disconnect. So, sa pagkakaloob, masasabi natin ba na tayo ay nananagana, nag-e-excel ba tayo? Mapapatunayan lang natin yan na mahal talaga natin ang gawain, di dahil kinuman tayo, kundi we love this ministry. Isipin nyo yung mga tao na may bisyo, whether they like it or not, they feel that they have to do that at gagastusan nila yon. Of course, we are not treating the ministry as bisyo, but katulad ng Sunday school kanina, if you're a regenerate person, you cannot help but to have mercy and to have your heart for this ministry. Hindi tayo pwedeng magaling sa bagay na iba tapos magiging madamot tayo sa gawain. Nung si Manny Pacquiao ay nagpagawa ng church, kinontra siya ng iba, but according sa news, he spent 295 million doon sa itatayo na ganitong iglesia, at ang sinabi niya doon is that this is for the Lord. That kapag ginawa na yung ganong argument, di ba, with knowing na how much money he made, ganon ang mga bagay na ito. I just want to have a pastoral appeal. Kasama sa pagbabudget natin, sometimes we talk about some issues sa mga pastors, mga ministers that are being supported. You know, sa totoo lang, we did not choose on how we will be supported as pastors. It is the wisdom of the sovereign God na gawin niya sa ganitong paraan. Di kami nagrereklamo. We submit to His will. Pero kung masusunod lang, i-withdraw ko na lang doon sa ATM ng isang kapatid or babagsak na lang sa langit. Parang ganon. Now, in the aim of noble motive and integrity, ang mga ministers ng gospel, they allow themselves to be under the scrutiny not only of one or two people, but an enormous number of people. This is an unusual and strange occupation because ikaw mismo, when you get your 13-month salary or 13-month pay, hindi mo nga gusto itong i-display in front of your 5 friends. You want na isekreto mo, na-embarrass ka na pag-uusapan, how much more sa 80 na katao na ibabalandra yung ganitong bagay. And what you do is you preach the gospel that there should be no motive of filthy lucre. Money that you are not stealing, money na pinaghihirapan mo bilang tao na nagtatrabaho sa kaharian ng Diyos. But of course, graciously provided by the biblical texts and principle. What I mean to say is this: one malicious word, one bad behavior, one act of taking advantage of the processes of a church can give unnecessary stress and needless challenge to those who minister the Word of God in full-time capacity. So ang challenge sa atin, we can be reasonably humble, totally understanding, and generously considerate sa mga processes ng iglesia. Pwede nating sabihin, pinasok nyo yan, alangan namang ganito. Yes, pastors understand that. We are not escaping scrutiny, but we are trying to appeal to you the dignified treatment of our vocation and calling. We are not politicians. We are not in the House of Representatives na pagpipiestahan mga ganitong mga digits at ganitong bagay. Let us try to be responsible because katulad nyo, ang mga pastor ninyo, we all work sa mga vocation at stasyon na binigay ng Diyos sa atin. This is the church, and every budget proposal, you have an opportunity to show that kindness and supportive spirit and gospel-centeredness by being in the right heart and in the right mind para sa pagpa-fund, not only sa pastor, but also for the ministry. So mga kapatid, let us participate in a biblical way sa ating mga meetings. Let us trust our deacons. Let us be led by them.
But the Bible says, whether ang mga bagay na to, let us give to whom what is due, yung mga deacons natin at yung mga bagay na ito, whether pastors or deacons, at alam nyo, ang blessing dito, we are all employees or laborers or employers here, we can conduct ourselves in a way that will bring glory to God. So, it is my aim as a pastor that as we go on as a church, we will be mature in our way of handling yung mga conversations natin at yung ating mga meetings. That these meetings are opportunity to give glory to God. So, we are more willing to err on the side ng pagiging generous rather on the side ng kabila. May binisita akong member ng nakaraang araw at sa membership dito, ako yung sabi ko, matagal na. But actually siya, nawala lang siya ng mga ilang taon. But I just came in the ministry 2002, 2001, nandun na siya. So that was 23 years now, ngayon 2024. Alam nyo, nung nagsisimula ako doon, nandun na siya. At doon binisita ko siya, siyempre, kinumusta ko yung health niya. We talk about yung kanyang membership nung nakakapagtapos na kami sa health niya. I made sure na okay siya. At, nakakatawa is, sabi ko about your membership po, we have to talk about this at ganito. So binanggit niya yung kanyang offering. Sabi ko, pwede po wag natin pag-usapan niya because I'm not here to talk about that. Tagal namin kayo hindi nakikita. We just, alam niyo, magandang namin na pag-usapan, dineflect ko doon. We reminisce the good old days ng kanyang ministry sa SABC or TBBM pa hanggang naging BBC. At ito yung na-realize ko kasi sabi ng doktor, malakas ako. Pero hindi eh. Nanghihina ako eh. Humihina ako. Alam niyo kung ilang taon siya? 71 years old. And na-realize ko nung nakita ko siya sa ministry, he was just 49. He was just 48. Napakaliksi. 48 years old, siya yung nagsusuporta sa ministry. Siya yung bumibili ng mga fruits para kay pastor. Di pa ako pastor noon. Siya yung nagpa-fund sa mga Bible study. Wala pang fund noon. Di pa nga church. Siya yung nagsusupport kay Pastor Ace, the Bible student. Binibigay niya yung pera niya para sa ministry. Tinutulungan niya. And then sabi ko sa kanya, alam mo, na-realize ko, Tay, di pala tayo lagi malakas. Hindi na siya makalabas. Hindi na siya makalabas sa bahay dahil nanghihina na. And that was just few years ago. 48, 71 na ngayon. And I told him, ako magpo-40 na ako, malapit na. Konti na lang pala yung panahon ko para makapagkilos ako ng ganito, na nakakalabas ako, na nagagawa ko yung mga bagay na ito. Hindi ko pala sasabi isang araw, 2023 na. That was 23 years later. Sabi ko, ano bang ginagawa ko? Lakas natin na ganito. Mga kapatid, ang gusto ko lang emphasize dito is, you will not always be strong. You will be weak one day. At kapag dumating yung weakness mo na yon, you will not be able to do many things para sa ministry. What do you have now? Do you have more days? Do you have more money right now? Do you have more talents right now? Baka pwede, paggamit mo na yan. You do not know. Napakabilis lang ng 20 years. Ilang presidente lang yan na magpapalit sa ating bansa. 3 presidents lang, that's 18 years already. And you wouldn't know na baka hindi ka na makalakad by that time. So I hope, let us try to excel where we are lacking. Number 2, because we need to be like Christ above all things. Sa verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you by His poverty might become rich. So Paul showed that the Macedonians were not really the greatest example of generosity.
Pinagmamalaki niya Macedonia, pero bigla sa verse 9, si Christ pala ang greatest example ng generosity. He understood yung sensitivity ng raising money. Pwede siya ma-accuse ng peddler ng Word of God. But this is the greatest in giving sa whole New Testament. Si Christ ang nagbigay ng kanyang sarili. Ang kayamanang tinutukoy dito patungkol kay Christ ay ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kahirapan, ang kanyang pagkakatawang tao. Sabi niya, though He was rich, present, participle, ongoing, continuous action. Literally, though being rich, nag-e-exist as rich pa rin si Christ. Nung siya'y nagkatawang tao, hindi nawala ang pagka-Diyos niya. He was still spiritually rich, divinely rich. Ito ay lubhang mahalaga sapagkat sa pagiging poor ni Christ, ginamit yung ingressive aorist, he became poor, naging duka. In other words, siya ay nagkatawang tao pero nag-exist pa rin siya na rich. Hindi siya nawawalan sa pagka-Diyos. Hindi siya kailanman na he became rich. He was already rich. Yun lang gusto kong i-emphasize dito. So, papaano ito? Ang tinutukoy ni Paul dito na poverty ay hindi economic poverty, kundi self-denial sa pamamagitan ng incarnation. And that is the point. The incarnation is the greatest example of sacrificial and excellent giving of God for His people. Ito yung tanging solusyon para malabanan yung kung may pagdadamot man sa ating mga puso pagdating sa pagbibigay sa gawain, na tumingin sa krus ni Jesucristo at isipin yung kanyang dakilang alay para sa atin. Hindi natin kailanman maigitan ang ginawa ng Diyos para sa atin, sa kanyang sakripisyo. Hindi tayo pwedeng sumobra sa pagbibigay. Yan ang sinasabi ng verse 9. Ngunit kung ang kalooban ng Diyos ay maging tulad ng kanyang anak, tanggap natin na ma-persecute tayo, katulad kanina sa Sunday School, tanggap ba natin na masaktan tayo sa paglilingkod at pagbibigay? Ganito ang pwedeng mangyari sa atin. We will only glorify God the Father, sabi ng Romans 8:29, if we will be conformed to the image of His Son, which is katulad ni Kristo. At katulad tayo ni Kristo ba sa lahat ng bagay? Marami tayong pagkukulang. Alam niyo, si Paul, meron siyang binanggit sa Bible na hindi natin mababasa sa Gospels. Binanggit niya na galing kay Christ, pero hindi niya binanggit sa Gospels. Hindi mo mababasa ito na ni-record ng mga Gospel writers, Luke, Mark, John, at maging si Matthew. Pero si Paul, kinote niya si Christ. It was something na hindi ni-record pero natandaan ng mga nakapakinig kay Christ habang nagtuturo siya presently or personally. At naipasa yon hanggang sinabi, galing ito kay Christ. Alam niyo kung ano yon? Acts 20:35. It is more blessed to give than to receive. Words ni Christ pero hindi na-record sa Gospels. Pero nailagay siya sa Book of Acts. Pakaisipin natin ang pagkakatawang tao. Ito yung pinakadakilang transformation or yung incarnation, sorry for the word transformation. Siya'y mayaman bilang anak ng Diyos. Bilang duka, siya'y naging anak ng mahirap. Siya'y mayaman bilang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Bilang duka, naging kawawang sanggol siya. Siya'y mayaman bilang sustainer ng universe, bilang duka, siya'y kinailangang alagaan, alalayan. Siya'y mayaman bilang owner of 1,000 cattle upon the hills, bilang duka, siya'y walang unan at mahigaan. Wala siyang salapi para sa tax. Sumakay siya sa asno na hiniram lamang, nilibing siya sa libingang hindi niya pag-aari. Di lamang yan, bilang mayaman, siya'y pinaglingkuran ng mga anghel. Bilang dukha, siya'y naglingkod. Bilang mayaman, siya ay may mga purong tapat na alagad. Bilang dukha, siya'y pinagtaksilan, iniwan. Bilang mayaman, siya'y sinusunod. Bilang mahirap, siya'y sinuway. Bilang mayaman, walang makakaisip na saktan siya. Bilang dukha, siya'y sinaktan, nilapastangan. Bilang mayaman, siya'y ginagalang. Bilang dukha, dinuraan, sinampal, sinuntok, nilibak, ininsulto. Bilang mayaman siya ang may likha ng buhay, bilang dukha siya'y pinatay, kinuhanan ng buhay. Bilang mayaman, kapiling niya yung ama sa kalwalatian, bilang dukha siya'y tinalikuran at hinatulan. Madali bang ginawa ng incarnation? Hindi. Di madali at hindi rin madali ang pagbibigay.
So challenge, you can abound in sacrificial acts in the Christian life because Christ already abounded in such things. Pwede pala natin gawin to kasi ginawa niya ni Christ at binigyan tayo ng kalakasan. So gamitin mo lagi ang ebanghelyo, no, sa bawat pagkakataong natutokso ka magdamot sa gawain. Ito ang tanging solusyon upang matalo natin ang kamandag ng kadamutan sa pagbibigay. Doon sa krus, we will be embarrassed but we will be healed. Because doon masasabi natin, hindi natin kailanman mahihigitan ang sakripisyong ginawa ng Diyos. Ngunit kung ang kalooban ng Diyos para sa atin, we will be like His Son. That means we will be like Him in our giving. We will cultivate ourselves to be giving more to the Lord. Marami na akong nakilala na nagsimula, napaka-giver, napakaraming promises. This is their plan. If the Lord wills, ibibigay lang ito ng Diyos sa akin. Alam niyo, paglaki ko, pag mature ko na sa ministry, hindi nila alam, di ko na sila pinakikinggan. Pero nakasmile lang tayo. You appreciate, of course. But, you know, those are stuff that are unbiblical. Sabi sa 2 Corinthians 8 and 9, it is accepted if you have. If you do not have, it is not accepted. You don't give what you don't have. Ang hinihingi ng Diyos sa atin is something that we already have. Hindi ka tinutusang mangutang and then bigay mo to, pantulong mo sa iba. We are accepted sa ganitong bagay when we do it for whatever we have. So, pinagpapala ng Diyos sa mga tao nagbibigay at nagbibigay sa gawain at sa mga ibang tao. Those who are generous, tinitignan ba natin ito bilang may pagsusumikap na maging tulad ni Kristo sa ating buhay? O marahil mas nakikita natin itong grace na ito bilang kautusan na napakabigat. Kung tayo ay mananampalataya, we will not have negative things on this matter. Of course, we aim for transparency and positive stewardship. We will not waste our money. We will try to be frugal sa ministry. Kung hindi kailangan, we will not do that. But if we err, let us err on the side ng generosity because that is exactly who Christ was and is. Ang Kristiyanong pagsasakripisyo, mahanda ka na ma-inconvenient, pero si Kristo dinanas naman niya ito. Doon sa, after the World War II, may isang sundalo na nakita niya yung bata, nakatingin sa kanya, bang kumakain siya ng donut, nakatingin siya sa mga donuts. Parang gustong-gustong kumain ng bata pero wala siyang pera. Pero nung ginawa nung soldier, binila niya ng donut yung bata. Tumakbo yung bata sa kanya, hindi siya makapaniwala that someone did that kind of act of kindness sa kanya. You know what he said? Sabi niya, "Sir, are you God?" Because probably this person, this child, has never experienced yung ganong kindness, kabutihan. Oh, we are not saying na kapag nagbigay ka, you will be almost always like God. But there is that kind of similarity. Ang Diyos nagbigay, for God so loved the world that He gave. So therefore, a Christian will not be hard on Him na magbigay. So, sa mga bata dito at mga visitors namin, yun ang binigay ni Kristo, hindi ang example lang ng pagbibigay. Binigay niya yung katawan niya, yung sarili niya para sa kaligtasan. Ang pinaka-problema mo, hindi kulang ang pera mo o marami ang pera mo, kailangan natin bawasan. Pinakamalaking problema, marami kang kasalanan at kailangan mo ng kapatawaran ng Panginoon. Si Kristo lamang ang siyang magiging gamot dyan. By faith in Him, lumapit ka sa Kanya. Sa mga bata dito, si Kristo, ang pagkadamot, nagsisimula yan, bata pa lang nandyan na. Yan ang kasalanan at kapag ang kasalanan patuloy na hinayaan at hindi ginamot ni Kristo, lalaki kayo na hindi lang kayo madamot, kundi lalaki kayong papunta kayo sa impyerno. Lumapit kayo kay Kristo, mga bata, mga anak namin, mga
bata dito na nakakapakinig. In the end, let me just conclude that we can never go wrong if we are imitating a person like Christ, because it will always be worth it. It will always be worth it. Let us pray. Father, thank you for challenging us to excel in this neglected grace. We thank you sa bagay na ito. We know that we have a church na very supportive sa ministry, very dear sa ang pastor sa kanila, ang mga nag-minister ang ganitong bagay. But we will continue to excel where we are not excelling. At nawa, Panginoon, sa aming pamumuhay bilang iglesia, magkaroon kami ng ganitong patuloy na encouragement that we will spend our lives, our strength for the Lord Jesus Christ, and we will give ourselves in committing ourselves na maging katulad ng Panginoong Jesus. We will not belong na mawawala yung lakas namin. We will not be able to do the things that we want to do. But habang ngayon na may lakas kami, may we have the humility and the grace mula sa inyo to thoroughly commit ourselves to you. We thank you for this church. We ask this in Jesus' name. Amen.